sir, no? Tapos na tayong lagay ng abono lahat. Yung nilagay natin na naubos, yung itim, yung pampataba, hindi, pampabunga, nalagyan na natin lahat ng yung mga puno na kailangan natin pabungahin, no? Gaya dito mga sir, oh. Yan, okay na yung natin, puno. Meron akong natirang abono dito mga sir, pang paano na lang daw, pang pataba. Pero yung yung nilagyan natin dito, yung mga lang, yung mga puno na medyo payat, gaya nito mga sir, oh. Yan yung nilagay natin, pati dyan, no? Yung itim lang kasi siya, mataba na siya, oh. Yan, matabang puno. Dito yung mga bagong tubo mga sir, oh. Yan, may sariling mundo, gumapang papunta dito ba. Yan, nilipat ko dyan. Ito naman yung yung mga lumang puno niya na mamatay. Ganun naman talaga yung buhay ng sayote. Pag may bagong tubo, mataba, lagyan mo ng abono. Yung naman, yung mga lumang puno, yung mga matandang puno ganito, oh, gaya niyan, mamamatay lang din yan, no? Patay na nga sa taas, oh. Ang kagandahan dito mga sir, ang kagandahan dito sa sayote, sabihin ko na sa inyo mga sir, so kapag nagtanim kayo tapos matanda na yung mga puno, hindi mo na kailangan magtanim ulit. Basta kung hindi mo lang papatayin yung yung puno, hindi ka na magtanim ulit. Halimbawa kapag gusto mong baguhin, pwede mo naman yan tabasin, basta wag mo lang wag mo lang patayin yung mga ugat-ugat sa ilalim ba. Pag tinabas mo lang, gaya ng ginawa natin doon sa kabila, pag tumubo yun mga sir, parang bagong tanim rin. So yung gagawin mo na lang, maglagay ka na lang ng abono. Ito yung kagandahan sa sa sayote. Kapag yung hindi lang talaga maganda dito sa sayote mga sir, yung init. Yun lang yung pinaka ayaw ng mga puno ng sayote, yung init. So kapag mainit mga sir, gaya ng ngayon may dumaan na matinding init, yun, mamamatayan sila. Pero yung ugat mga sir, hindi mamatay, yung mga galamay lang at yung mga dahon, yun lang yung matay. Pero yung puno talaga hindi, lalo na kapag lagyan mo ng mga patay na dahon yung puno, hindi yan mamamatay. Ano nilagay natin mga sir, oh. Yan, madali lang yan pati doon, oh. Madali lang yan matunaw pag umulan. Ito yung nilinis natin nung isang araw, oh. Yan yung nilinis natin, may na naman, may iba na naman na patay ba. Ganun kabilis mamatay yung sayote kapag mainit ang panahon. Dito tapos na to, oh. Yun, maghintay na lang tayo ng ulan. So pag ulan naman mga sir, yung abono natin matutunaw na. Tapos yun, pagkatapos ng ulan, siyempre matunaw na yung abono. Yun naman, hintay ka na naman ng mamulaklak yung mga mo, tanim na sayote. Mayroon pa tayong isang kalaban mga sir. Pagkatapos ng init, yung kalaban naman nito pagkatapos, bagyo, yung ulan na naman. Yun kapag mga sir,
okay lang sana kung ulan, walang problema yung ulan. Pero kapag ano may kasamang malakas na hangin, yun masisira na naman yung sayote, matanggal yung mga ano ba, mga bulaklak. Minsan masira yung balag kasi mabagsakan ng mga ano ba, yung mga sanga ng kahoy. Yun yung ano namin dito, yun yung kalaban talaga namin dito pag ano tanim ng ganito sayote. Pero itong sinasabi ko sa inyo mga sir na ano, mga gabing kalabaw, walang season yan. Mapaulan, init, yan yung tanim na yan, yung gabing kalabaw lumalaban talaga yan. Yun nga lang sa gabing kalabaw mga sir, matagalan yung ano harvest. Ayun, lagyan na natin dyan, maganda yung mga lupa pag ginagano natin mga lupa. Yun yung ginawa ko mga sir, kasi yun yung ano na tinuruan ako ni Joriban ba, yung uncle ko, na yung para hindi ka na mahirapan magabuno, magano ka ng mga lupa, tambakan mo ng mga lupa ba. Tapos yung turo niya sa akin yung pag ano, yung pagtatanim para hindi mahirap, di ba? Ano yung pag tumubo na yung sayote, mahirapan ganyan magtambak ng lupa pag ano, pababa. Ang turo niya sa akin, yung parang rice terraces ba, yun yung sabi niya sa akin na gawin mo parang ano, bungkalin mo ng kunti. Tapos yung mga sayote kasi mga sir, ano lang yan, kahit ilagay mo lang sa ano, lupa, kahit hindi mo natabunan, tutubo na yan. Siyempre pag tumubo na, kailangan mo na yan ng tambakan ng lupa. Mahirapan ka magtambak kapag ano, hindi patag. Pero kapag patag mga sir, walang problema. Sabi ng Joriban, bungkalin mo ng konti, tapos siyempre saka mo na ilagay yung mga kahit ilang pirasong sayote yung ilagay mo. Yung iba mga sir, yung tinanim ko doon sa taas, sinubukan ko pa straight, nilagyan ko ng ano, pero hindi nabuhay yung iba dahil sa ano, matay sa init. Yan yung tinanim natin ha. Kalimutan ko palang mag ano, kalimutan kong magdala ng sako ba, sako ng semento. Magtanim sana ako ng ano ngayon, yung gabing kalabaw ba. Meron kasi mga ano dito, mga similya ng gabing sa kalabaw na parang hindi na ano ng lupa, nasa bato na pero buhay. Yun yung maganda itanim, lagay sa sako. Pero yung ano ko lang sir, yung sa sako mga sir, invento ko lang yan, sinubukan ko lang ba kung maganda ba ganito. Kapag ano okay yung naisip natin, sa sako ilagay, saka na tayo mag ano ulit, magtanim ulit ng marami. Pero dito lang banda, wag na nating doon sa baba kasi malayo na doon. Dito na lang sa may mga bato-bato ba, tapos yung sako lagyan lang natin ng lupa. Doon mga sir, so maraming salamat doon sa ano, patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Shout out doon sa mga bagong ano natin kaibigan sa ating channel. Pati meron pa akong isang ano mga sir, yung dati kong channel monetize na yon, kaya lang hindi ko maasikaso masyado ba kasi inuna ko tong channel na to. Pero yung channel ko na yun mga sir, ilagay ko na lang doon sa ano, description siguro, dito mismo sa screen. Titingnan lang natin mamaya, ilagay natin yung mga upload ng mga sir, lahat mga ano short video lang, short video. Ginawa ko na yung short, tapos yung mga mataas na video mahaba dito natin i-ano upload dito sa channel na to. Yun mga sir, maraming salamat ulit sa inyong patuloy na suporta.